Hi, good afternoon. I am Mary Jane Cervantes from BSIT 3 Loyalty. My topic today is I will discuss about discourse ethics and justifiability. First is discourse ethics. Ito po ay ang proseso ng pagkuha ng tamang desisyon o moralidad gamit ang malayang talakayan. Lahat ng tao ay dapat makapag-usap ng pantay-pantay at patas kung saan ang pinakamalakas na argumento ang mananaig. Like for example is pagpupulong ng barangay ukol sa bagong ordinansa. Gusto ng isang barangay na lutasin ang problema sa basura. Nagpatawag ng pangkalahatang asemblea ang kapitan kung saan dumalo ang mga may-ari ng negosyo at saka mga magulang o mga kabataan at iba pa. Paano papasok ang discourse ethics dito? Ito po ay papasok dito ay yung pantay na karapatan. So like sa mga nagdinegosyo, so binibigyan ng pagkakataon magsalita ang lahat. Ang boses na may isda o tenderang nagrereklamo, ito ay kasing halaga ng boses ng mayaman. At saka walang impluwensya. Hindi ginamit ng isang kapitan ang kanyang kapangyarihan para diktahin ang desisyon. Hindi rin idinaan sa pananakot. So like walang impluwensya, so wala gi dikta or gi hadlok ang mga negosyante nga mauna. O sa argumento naman is may isang opisyal na gustong ipagbawal agad ang plastic, ngunit ipaliwanag ng mga maliliit na tindera na malulugi sila kung walang murang alternatibo. Dahil mas lohikal at makatao ang argumento ng mga tendera, binago ng komite ang plano. Nagkasundo silang mabigay muna ng anim na buwang transisyon bago ang pagbabawal. At ito naman sa justifiability is ito ang katangian ng isang desisyon, batas o aksyon na maituturing na tama, makatuwiran at katanggap-tanggap. For example is sa batas pamahalaan. Ang sitwasyon nito ay ang pagpapatupad ng kurpyo sa mga menor de edad sa gabi. Katuwiran is ang aksyong ito ay may kakayahang magpatunay na tama dahil based ito sa datos ng krimen. Layunin itong protektahan ang kabataan laban sa kapahamakan sa lansangan. At yan lang po. Maraming salamat.